Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mas pinalakas pa nito ang kampanya laban sa online scam, gayon din sa bentahan ng substandard na produkto sa bansa. Yan ang ulat ni Bella Lesmoras. Pinaigting na ng Department of Trade and Industry ang kanilang kampanya laban sa bentahan ng mga substandard na produkto sa merkado, lalo na online. Sinabi ito ni DTI Secretary Maria Cristina Roque nang siya'y humarap sa Kamara para sa deliberasyon ng kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa kalihim, mapa online o on-site, mahalagang mapangalagaan ang kapakanan ng consumers. There are a lot of products now that are being brought in and that are being sold in the market that are substandard. So we need to enforce strict guidelines and strict rules to be able to make sure that the consumers are protected from the products that they purchase, especially in the online. Para sa 2026, higit 12.4 billion pesos ang pondong hinihingi ng DTI. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target anya nilang palakasin pa ang international trade ng bansa. Sa ngayon, isa sa mga sektor na nakikita nilang lalago pa ang creative industry. We are opening showrooms in all the Philippine embassies all over the world to showcase the products of the MSMEs. For the creative industry, this is a sector that we will really be pushing for this year, 2025, as we feel the creative industry is a driver of trade and tourism. And another thing that we might want to drive is also the anime and also the game development, which we can see a lot of potential. Kasabay naman yan, pinaigting din ng DTI ang kanilang mga hakbang sa paglaban sa online scams. Bukod sa DTI, sumalang din sa budget deliberation ng Kamara ang mga opisyal ng Department of Science and Technology sa pangunguna ni DOST Secretary Renato Solidum. Kasabay niyan, tuloy-tuloy rin naman ang paghahain ng mga bagong panukala at resolusyon ng mga kongresista. Sa pangunguna ni ML Party List Representative Laila De Lima, nasa 17 congressmen ang nagsusulong ngayon ng House Resolution No. 192 na humihimok sa gobyerno na maghain na ng resolusyon sa United Nations General Assembly para matigil na ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. We can never tell what is the next step or the next move that the People's Republic of China will do to further fight us sa ating pakikilaban for our sovereign rights. So let's not wait for that and let's pursue. Kaugnay niyan, sabi ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, maaring hudyat na ang mga aksyon ng China para muling magpamiyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Sa ilalim ng ICC, pwede tayo mag-file ng crimes of aggression laban sa ibang bansa as long as we are members of the ICC and the incidents happen in our territory. So, panawagan din sana natin sa ating executive department, bumalik na tayo sa ICC. Pagtitiyak ng mga kongresista sa kanilang bawat hakbang, kapakanan ng taong bayan ang kanilang isinasaalang-alang. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.